Cotabato City. Nandito po ako ngayong gabi para samahan po ang ating mga produserte para manindigan po para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Hindi po kami nandito para makidigma, pero kung hahamunin niyo po kami, marahil pagbibigyan po namin kayo. Ang aming hangarin dito, gusto lang po namin mailahan at maparinig ng mga aming kababayan, lalong-lalo ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Nandito kami para manindigan kay Sara Duterte sa pag-awit. Para lobat po. Pero okay pa naman, naririnig pa po. Para po ito sa iyong mahal naming Vice President Sara Duterte. Kahit ano pong mangyari, nandito po kami para sa iyo. At hindi po kami natatakot sa lahat ng banta para sa amin. Kung kinakailangan sama-sama po kami makulong, magsama-sama po kami dito. Walang urian. At gusto ko rin po iparating sa kahit na sino dyan, lalong-lalo na sa mga DPM Pro na hindi po kami binabayaran dito. Bawat isa sa amin dito na nandito naninindigan ngayong gabi ay may kanya-kanya po kaming mga pera. Hindi po katulad ng mga nakaupo dyan sa posisyon na nagnanakaw ng kabanang bayan. Kaya mga kababayan ko, wala po tayong utang sa kanila. Sila po ang may utang sa atin. Magsama ka naman po para po marinig po nila ako. Alalahanin po natin na marami po ang naghihirap sa kabila ng mga kababayan natin tinamaan ng bagyo, lalong-lalo na sa Bicol. Sila po na nakaupo sa posisyon ay mas lalong nagpapayaman sa pera natin. Tandaan po ninyo yan. Kaya sa darating na eleksyon, kung sino man po ang nasa kay Tatay Duterte, sila po yung nararapat na pauuin natin sa posisyon. Dahil sila po yung may prinsipyo na para ipaglaban ang ating bansa at ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang kapakanan ng mga kabataan at ang mga new generation. Nakikita po natin, nung panahon po ni Tatay Duterte, wala pong natatakot lumabas at wala pong natatakot maglalakad mag-isa. I'm sorry microphone, but I need it today. Okay, sabay ka lang po. Sa panahon natin ngayon, tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, lalong-lalo ng ating mga kababayan. Takot ba kayong maglakad mag-isa, lalong-lalo na sa madilim na mga daan? Bakit? Dahil po, naglilipanan na ang mga durugista sa iba't ibang panig ng Manila. Kaya ngayon, dapat mamulat ang ating mga mata, lalong-lalo na po sa mga kababayan kong mga Muslim. Binigay po natin ang buong suporta sa BARC, kahit na po nanggaling po tayo sa martial law noon. Anong ipinaglaban natin? Kahit ayaw ng mga matatanda sa atin, dahil marami po ang namatay sa atin sa panahon ng martial law. Lalong-lalo na po sa probinsya namin sa Kalimbang, Sultan Kudarat. Ang lolo ko po na si Dato Giwan Mastura, pinapapugutan po ng ulo. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako kay Duterte dahil sa kanya, nakuha po namin ang farm. At ngayon, malaya po ang mga Muslim sa Cotabato City, lalong-lalo na po sa farm region. Kaya sana magpasalamat ka po, mahal na Presidenteng BBM. Dahil napakalaki ng utang na loob mo po kay Sara Duterte sa aming Vice President. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, wala ka po sa posisyon ngayon bilang Presidente. Lalong-lalo na sa aming mga Muslim, dahil tumatak po ang pangalang Marcos, lalong-lalo na sa Cotabato City. Pero bakit kumalik ka ngayon sa nakaupo ka sa posisyon ngayon dahil sa Duterte? Kaya tumanong ka naman ng utang na loob sa kanya. Alam ko po na marami po akong kaibigan, marami po akong supporters, marami po akong viewers ngayon. Pasensya na po kayo dahil naglala
kami ng sama ng loob sa ating kasalukuyang administrasyon.